Isang mapagpalang araw po ng Huwebes sa inyong lahat, mga kapatid. Araw po ng Huwebes ngayon sa loob ng ika-33 linggo sa karaniwang panahon sa pangliturhiyang kalendaryo ng simbahan. Sa darating pong linggo, pagdiriwang na po ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Pagbati po sa mga viewers, supporters, and all the followers of our daily gospel reflection. Pagbati rin po sa inyong mga deboto ni San Antonio ng Padua, sa mga benefactors po namin, mga members ng 1000 Club of St. Anthony, sa mga bukas palad ni San Antonio ng Padua, at sa lahat po ng mga nagpaabot na ng tulong sa aming proyekto sa darating na Pasko, pampamilyang handog ni San Antonio sa darating na Pasko. Salamat po sa inyo at kami po ay patuloy na nananawagan sa mga nagnanais pang tumulong. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagdinilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. Mga kapatid, sa araw na ito, pagdinilayan natin ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Lucas. Mula po sa ika-19 na kabanata, mga talata 41 hanggang 44. Jesus weeps. Umiyak, tumangis ang ating Panginoong Hesus. Inilalahad po ni San Lucas sa kanyang isinulat na mabuting balita sa araw na ito ang isang tagpo kung saan habang tinitingnan ni Jesus ang banal na lungsod, lalong-lalo na po ang templo ng Jerusalem, siya po ay literal na lumuha, nalungkot, siya po ay tumangis. Kaya in today's gospel reading, Jesus is being illustrated as the weeping Jesus. Kaya nga po sa ating ebanghelyo, pinapaalala po ang isang malungkot na tagpo sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Ang pagtangis ay larawan ng pagkalungkot. Si Jesus ay nagpakita ng pagkadismaya, lungkot na marahil ay may halong panghihinayang sapagkat hindi nakita ng mga Hudyo noong mga panahong iyon ang kanilang pangangailangan sa kaligtasang hatid ng pagdating ni Jesus. Sapagkat dumating na ang tagapagligtas, subalit nagpatuloy pa rin sila sa kanilang mga maling gawain. One of the most memorable churches I visited during a Holy Land pilgrimage was the church where Jesus wept. Katulad po ng inilalarawan sa Ebanghelyo. Ito po, kung tawagin, ay Dominus Flevit Church. Its dome is shaped like a teardrop in reference to the weeping of Jesus habang tinitingnan niya ang banal na lungsod. And as he was making a prediction about the future destruction of the Temple of Jerusalem and this holy city. At ito po ay isang simbahan na ipinagawa ni Antonio Barlucci, isang Italian architect na kilala po bilang isang sikat na arkitekto noong mga panahong iginawa po ang simbahang ito. And our tour guide, as far as I can remember, during our pilgrimage and visit to this place, ay nagsabi po na ang mga tao daw po ay nagko-collect ng mga luha, no? Tears, at inilalagay po sa bottles at ibinubuhos daw po sa mga halige ng Dominus Flevit Church upang alalahanin ang pagluha ni Jesus habang tinitingnan ang banal na lungsod at ang templo ng Jerusalem. Mga kapatid, kailan ka huling umiyak? Ano ba ang dahilan ng iyong pag-iyak? Saan ba nanggagaling
ang mga pagkakataon na sa iyong kalungkutan, ikaw ay lumuluha. Saan mo ba hinuhugot ang mga luhang iyan? Sa kalungkutan ba? Sa kasiyahan? Sa pagkabigo? At marami pang karanasan. Naalala ko po, isa sa mga mensahe ni Pope Francis nung siya po ay huling dumalaw sa Pilipinas na nagsasabing, "Today's world doesn't know how to cry. There are certain realities of life that we can only see through eyes that are cleansed by tears." And so I invite you once again to ask yourselves, have I learned how to cry? Have I learned how to weep? When was the last time I cried? Kaya habang tumatangis ang ating Panginoong Hesus, pinahayag po niya ang nakakalungkot na bagay na mangyayari sa kasaysayan ng Jerusalem. At yun nga po, noong 70 AD, nangyari po, in the literal sense of the word, yung propesiya na sinabi ng Panginoon, na walang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa-bato. Ang banal na lungsod ay lulusubin at ito ay wawasakin. Alam niyo po ba, sa totoo lang, crying can cause your body to produce hormones that can make you feel better. You release oxytocin and endorphins after you cry. And this can help lift your mood. Nag-iiba ang ating pakiramdam. Nababago ang ating disposisyon matapos nating maiiyak ang ating pinagdaraanan. May iba't ibang klase ng luha. Meron pong tinatawag na basal tears. And this is vital to ensure good vision and comfort. Meron pong tinatawag ding reflex tears, irritant tears. And this result from irritation of the eye by foreign particles. Kapag tayo po'y napuwing, o kaya naman tayo ay naggagayat ng sibuyas, tayo po'y naiyak dahil meron po mga substance na naging dahilan sa pagluha ng mata. But all in all, basal and irritant tears have the same goal, to protect the eyes. At meron naman pong tinatawag na emotional tears. These are also known as psychic tears. When you are sad, when you are happy, and this kind of tears are associated with all sorts of emotions. Kaya meron po tayong damdamin. At kuminsan, ang damdaming iyan ay napapahayag natin nakikita sa ating mukha sa pamagitan ng pagluha. Ang pagluha po ay hindi masama. And sometimes, our joy needs to be irrigated by tears upang ito ay maging dalisay. Because when our joy is irrigated by tears, for me, that is pure joy. And when we are sad and we are crying, sometimes yung ating luha ang tumutulong upang maging magaan ang ating pakiramdam at maging pagtitiwala sa Diyos ang kapalit ng luha dahil sa kalungkutan. Si Jesus po ay lumuha. Tayo man ay lumuluha. Ano ba ang dahilan ng iyong pagluha? Kung ikaw ay nagkamali at hindi ka na lumuluha, possibly you are losing your sense of sin. Kung ikaw ay nagkasala at labis mo itong kinalungkot, kalakip na yung pagluha, yun po ay luha ng pagsisisi. At ito'y pwedeng maging simula na iyong pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan, Ikaw po ang Diyos na nagbibigay sa amin ng lakas. Sa panahon kami nangihina dahil sa mga suliranin ng buhay. Ikaw ang aming galak. Sa panahon kami nalulungkot at tila nawawala ng pag-asa. Sa panahon na kami lumuluha dahil sa labis na kalungkutan, bigyan mo kami ng dahilan upang kami ay matuturing umiti at magkaroon ng pag-asa na hindi kalungkutan ang dulo ng lahat sa aming buhay. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan nyo at nakatulong ang pagninilay natin sa araw na ito. Sa sandaling ito'y nakatulong at inyong nagustuhan, ilike po ninyo at i-share sa inyong mga kaibigan, mga kakilala, at mga mahal sa buhay. Let us fill the world with the message and power of God's words. Let us remember
that evangelization should always start at home. Patuloy po ang aming panawagan sa lahat po ng mga may kakayanan at pwedeng makatulong po sa aming proyekto, Pampamilyang Handog ni San Antonio sa darating na Pasko. Halos umabot na po ng 300,000 ang total donations para po sa proyektong ito. Ang kailangan po namin ay 1 milyong piso para makabuo ng 1,000 bags of grocery items. And these are medianoche packages para sa 1,000 mahirap na pamilya na pagkakalooban po ng tulong sa darating na Kapaskuhan. Hindi po ito solusyon sa problema ng kahirapan. Nais lang po naming magatid ng pag-asa at aliw sa mga kapuspalad ng pamilya na sa pagsalubong sa bagong taon ay mayroong pagkain pagsasaluhan sa hapagkainan. Tularan po natin San Antonio sa kanyang pagiging mapagkawang-gawa. Siya po ang aming huwaran inspirasyon sa proyektong ito. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen.